Mas ramdam niyo ba ang mga sintomas ng seasonal allergies kamakailan? Ayon sa mga eksperto, mas lumalala na raw ang seasonal allergies sa mga nakalipas na taon. Ang dahilan sa likod ng trend na ito at kung paano maiibsan ang mga sintomas, sa ulat ni Teresa Redula. Tuwing maganda ang panahon tulad ngayon, maraming Canadians ang hindi pinalalampas ang pagkakataong lumabas. Gayunpaman, ayon sa ulat ng Aerobiology Research Laboratories, nasa 8 hanggang 10 milyong Canadians ang posibleng iniiwasang lumabas dahil nagkakaroon sila ng allergic rhinitis. It is actually worse. Year over year, it's actually getting worse. Si Daniel Coates ang direktor ng nasabing institusyon. Mahigit 30 taon na nilang minomonitor ang trend ng pollen sa Canada na dumoble na raw. Isa sa mga pangunahing dahilan nito. We're getting longer periods of warmer weather across the country. Pollen loves to release in warm weather. Kung wala raw kayong allergies noon at ngayong spring lang daw kayo nagkaroon ng sunod-sunod na pagbahing, hindi raw kayo nag-iisa ayon sa isang doktor. Yung mga bagong dating, kadalasan hindi pa sila nagko-complain ng mga allergy symptoms. Pero pagka tumagal-tagal na sila sa Canada, they slowly develop the allergy symptoms. And it's always predictable. Mahigit 20 taon ng family doctor si Dr. Ben Pangilinan sa Ontario. Mas karaniwan daw tuwing spring o fall season nararanasan ng mga pasyente ang sintomas. Kadalasan talaga yung sneezing, okay? Or parang sinisipon pero wala namang lagnat. O kaya sa mata naman yung nagluluha, makateng mata. O kaya dun sa balat, parang nagkakaroon ng rash na Makati. Ayon sa 2026 Allergy Capitals Report, nangunguna ang Windsor, Hamilton at Barrie, Ontario sa mga syudad sa Canada na pinakamapaghamon sa may pollen allergies, habang nasa Maritimes naman ang may pinakamabuting kondisyon para sa mga may seasonal allergies. You're also ragweed heaven in southern Ontario. We see more ragweed there than we do pretty much anywhere else in the country, and that's what really catapulted those cities to the top. Habang ang mga malalaking syudad tulad ng Toronto, pasok pa rin daw sa top 15 most challenging cities para sa mga apektado. The problem with the cities is they have heat island effect, where the hot roofs and the concrete creates a lot more heat in the environment, which also, as I said earlier, helps with the release of pollen. But what it also does is you get more pollution, and pollution can actually break down pollen. Payo ng doktor para maiwasan ito. Pag matutulog ka, sara mo yung bintana kung pwede. Or mag-aircon ka. Kasi pag gaganon, naiiwasan mo yung pasok ng mga allergens, o yung pollen, o yung grass, o yung weeds. Yun yung isa. Pangalawa, kung galing ka sa labas, dadating ka sa bahay, magpalit ka ng damit. Kasi dumidikit sa yung mga pollen yung grass. So isang madaling paraan yun. Kung meron kang hayop sa bahay, meron kang aso, pusa, kung pwede, natutulog sila sa labas ng kwarto, huwag sa kwarto mismo. Kasi nai-inhale mo yung mga allergens. Pag nakararanas daw ng mas malalang sintomas tulad ng hirap sa paghinga o pamamaga ng lalamunan, agad daw magpakonsulta sa doktor. Teresa Redula, Omni News, Thornhill.